Ayan, meron tayong tanong dito. Importante daw ba talaga na dapat magaling ka sa kama para mahalin ka? Actually, in reality, ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol lang sa pagtatalik, no? Hindi pa laging dapat doon lang umiikot ang mundo ninyo sa inyong relasyon. At hindi lang dahil sa pagtatalik tumitibay ang isang relasyon. Napaka-importante dyan ng respeto. Siyempre, yung emotional connection na dapat ninyong pagtrabahuhan para maging connected kayo emotionally. Siyempre, yung tiwala, pinagtatrabahuhan din yan. Tapos, yung consistency ninyo, kung paano ka tratuhin ng mahal mo, ng asawa mo sa araw-araw. Sumasama ba loob mo araw-araw o nagiging masaya ka sa kanya araw-araw? So yan, magdidepende lahat yan dyan. Kasi kahit na gaano ka kagaling sa kama, magdidepende pa rin yan kung wala namang respeto sa'yo. Hindi ka naman binibigyan ng sapat na atensyon. Hindi ka pinapahalagahan, 'di ba? Hindi pa rin magiging healthy yung relationship ninyo, or sabihin na natin, kasi ang tanong mo dito kung magaling sa kama ay mamahalin ka. Kasi kung hindi healthy yung relationship ninyo, paano ka mamahalin ng asawa mo? And then pagdating sa kama, merong performance lang. 'Di ba? Pwedeng pinagbibigyan ka lang o pwedeng talagang nagpe-perform lang siya para lang wag ka magalit. Tapos yung isa naman, ginagawa ang lahat para mapaligaya yung kanyang asawa pagdating sa kama, dahil baka ang iniisip nyo kapag napaligaya na sa kama ay lalong lalago yung pagmamahal sa inyo. Sa aming mga babae, kung napanood ninyo yung video natin, yung palitan ng pakinabang, na pagdating sa lalaki ay intimacy, pagdating sa babae ay attention. Lumalago kasi ang aming damdamin, ang aming pagmamahal kapag meron kaming sapat na atensyon na nanggagaling sa aming mga asawa. Ganon din yung respeto. Kaya nga napag-usapan doon na kapag ka ang babae ay maligaya sa kanyang asawa, sa kanyang araw-araw, doon talaga nagkakaroon ng malakas na intimacy. Talagang bumibigay yan pagdating sa kama. Ibinibigay din niya ang kanyang sarili ng buong buo. Ganon din, syempre, pinag-aaralan din niya paano mapapaligaya yung kanyang asawa pagdating sa kama. Kapag iyan ay emotionally happy sa'yo. Kapag masaya siya sa araw-araw na buhay ninyo bilang mag-asawa. Siyempre kapag ganyan, kontento siya sa'yo, kontento siya sa pagtrato mo, natural ang emotional connection ninyo ay napakalakas. So pagdating nyo sa kama, ganun din. Magre-reflect kasi sa kama kung ano ang estado ng inyong emotional connection. O ando na tayo, importante na compatible kayo pagdating sa kama. Lalo na kung nasa long-term relationship na kayo. Pero hindi ibig sabihin nito na puro galing na lang sa kama yung gagawin ninyo. Kailangan maging magaling din kayo na alagaan ang inyong emotional connection. Ganon din ang inyong communication. Tapos kailangan din maalagaan nyo na maging komportable kayo sa isa't isa. So ang simpleng katotohanan lang dito ay hindi ka pipiliin o mamahalin ng isang tao nang dahil lang sa performance mo sa kama. Pipiliin ka niya dahil komportable siya sa'yo, masaya siya sa'yo, kontento siya sa'yo, at magaan ang buhay niya kapag kasama ka niya. At syempre, yung respeto nandyan. Alam niya na may respeto. So kapag kakumpleto yung mga bagay na yan, diyan talaga napapalapit ang loob ng bawat isa. Yung tinatawag nga nating emotional connection. So kapag talagang napakaganda ng connection ninyong dalawa, ay madadala ninyo yan pagdating sa kama. Alam na alam nyo yan. Ramdam na ramdam nyo yan. Kapag magkasundo kayo, di ba? Maayos ang inyong performance pagdating sa kama. Talagang mararamdaman nyo ang pagmamahal ng isa't isa. Pero kung may kulang sa emosyon ninyo, hindi ba parang nagiging ritual na lang o performance na lang yung nangyayari sa inyo sa loob ng inyong kwarto? Ngayon, pagdating dyan sa usapan na intimacy, talaga namang mas maganda kung magaling kayo dyan. Pero kailangan pinag-uusapan yan ng mag-asawa. Parehas kayong mag-uusap, ano ang dapat ninyong i-improve. Meron ba kayong kailangang gawin para mas lalo ninyong ma-enjoy yung inyong pagsasalo sa kama? Pero itong mga bagay na to ay ginagawa to together. Hindi pwedeng isa lang
ang gumagawa kasi mas maganda talaga kung dalawa kayo na mag-uusap at dalawa kayo ang magdidesisyon na meron tayong kailangang baguhin o may kailangan tayong i-improve pagdating sa ating relasyon sa kama. So, ibig lang sabihin, hindi mo kailangan maging perpekto pagdating sa kama, di ba? Para mahalin ka ng iyong asawa. Ang importante talaga dito yung open communication, yung willingness ninyong matuto parehas para mag-improve kayo dyan. At higit sa lahat, yung iparamdam nyo sa inyong asawa o sa inyong partner na mahal nyo ang isa't isa nang hindi lang dahil sa pagtatalik. Ito, meron pa tayong tanong dito, napakaganda. Ate Lors, kasi po yung babae nilalandi ang asawa ko. Alam naman niya na may asawa na. Inaway ko nga po yung babae na yan pero ayaw tumigil. Ano po ang gagawin ko? Ayan, napakagandang tanong. Alam mo, gets na gets ko yung ganyang emosyon mo kasi natural lang talaga makaramdam ka ng galit, ng selos, at saka ng takot dahil baka mawala sa'yo yung asawa mo. Lalo na kung yung dating ng babae, talagang hindi nire-respeto yung relasyon ninyong mag-asawa. Pero para hindi lumala ang sitwasyon, kailangan malinaw kung saan ka dapat magpo-focus sa problema na to. Oo, alam na natin mali na nilalandi ng babae yung asawa mo. Pero ang pinaka-importante dito na malaman mo, paano tumutugon yung asawa mo? Ine-entertain ba yan ng asawa mo? Nilalayuan niya ba yan? O, diba? Or nag-e-enjoy pa siya dyan? Kasi siya dapat ang may control dyan, yung asawa mo. Huwag ka munang tumalon papunta dun sa babae. Yung asawa mo muna ang kausapin mo, diyan ka muna mag-focus, 'di ba? Huwag kang umatake muna dun sa babae. Kasi kapag 'yan ang kinumpronta mo, mauubos lang ang energy mo diyan. Hindi mo maa-address yung root cause ng problema. Kasi ang unang-unang may commitment sa'yo, yung asawa mo, hindi yung babaeng naglalandi sa asawa mo. Ngayon, kausapin mo yung asawa mo. Ang goal mo lang naman dito para kausapin siya ay magkaroon ng linaw at ng accountability. Huwag mong atakihin. Kailangan pag kinausap mo siya, kalmado ka. Pwede mong sabihin sa kanya na hindi ako komportable kapag lumalapit sa'yo yung babae na yan. At mas importante sa akin na makita ko kung paano mo hinahandle ang ganitong sitwasyon. Ang gusto ko lang naman ay maramdaman na pinoprotektahan mo ang relasyon natin sa mga ganyang klase ng sitwasyon o sa mga ganyang klase ng tukso. So ay kausapin mo yung asawa mo, ilatag mo yung damdamin mo na yan. Basta wag mong atakihin or awayin para makakuha ka ng maayos na sagot. Tapos, mag-set kayo ng boundaries. Itong boundaries na to, non-negotiable to. Dapat malinaw na hindi siya nag-e-entertain ng mga babaeng maglalandi sa kanya. Tapos, yung distansya, di ba? Siya na dapat ang didistansya dyan. At syempre, yung attention at yung priority dapat sa'yo ibibigay bilang asawa. Hindi ito pagiging controlling. Maglalagay lang kayo ng boundary kasi ito yung pinaka-basic na respect sa mag-asawa, sa relasyon ninyo. So para maipakita na may respeto kayo sa isa't isa at sa inyong relasyon, maglalagay talaga kayo ng boundary. So habang may ganyan kayo, obserbahan mo. Ano bang ginagawa ng asawa mo? Pinipigilan niya ba? Kinokontrol niya ba yan? Or sinusunod niya ba yung inilatag niyo na boundary para hindi siya mapasok sa tukso? O baka naman ine-enjoy niya pa. So yan ang mahirap dyan. Kasi kung siya mismo ang nag-e-enjoy ng ganyang sitwasyon at ine-entertain niya yung babaeng naglalandi, ibang usapan na yan, hindi na yan tungkol dun sa babae, kaya hindi yung babae ang dapat mong sugurin dyan. Ang kakausapin mo dyan ay yung asawa mo at yung sarili mo, paano mo i-handle yung asawa mo pagdating sa ganyang sitwasyon. Pero kung paulit-ulit na yan, alam na alam ng asawa mo na nasasaktan ka sa ginagawa niya, pero tinutuloy pa rin niya. Tapos nagtatago na, nagsisikreto na sa'yo. Nagkakaroon na ng emotional cheating. Meron ng involvement. Ang problema, kapag pinagpatuloy ang emotional cheating na yan, baka mauwi na yan sa kama. So, hindi na to simpleng yung babae lang ang lumalandi. Ngayon, pati yung asawa mo, naglalandi na rin. Diyan napapasok yung mga walang respeto sa'yo at yung syempre, nagpagtataksil na rin sa'yo. Ang ano lang dito talaga, wala kang control dun sa babae. Kaya pag yan ang susugurin mo, magsasayang ka lang ng panahon, ng oras, ng pera, kung ano man dapat masasayang lang pag nag-focus ka dun sa babae. Kasi hindi yan ang totoong issue dyan eh. Ang totoong issue dyan, paano pinoprotektahan ng asawa mo ang relasyon nyo.
Kasi kung siya mismo ang hindi nagpoprotekta ng relasyon nyo at ine-entertain niya yung mga lumalapit na babae, eh ibang usapan na yan. So hindi sagot ang sugurin mo yung babae. Okay? Kayo munang mag-asawa ang mag-ayos at maglagay ng boundary para maprotektahan ninyo ang inyong relasyon. Ayan, ang tanong po natin ngayon ay ito. Ate Lor, senior na po ako at napanood ko yung reels ninyo about dun sa 65 years old na mayroong limerence. Parang ganyan po ang nangyari sa akin. Babae po ako at nahumaling ako sa napakabata. Okay naman po kami online, tapos nagkita kami ng isang beses. Naging masaya po ako, kaso pagkahiwalay namin, bigla po siyang nawala at naglaho na lang na parang bula, parang ginost po ako. Masyadong masakit kasi nahulog na ang loob ko sa kanya at nahihirapan po akong mag-move on ngayon. 63 years old na nga po pala ako, tapos yung guy ay 31 years old. Sana mapansin mo ang tanong ko. Ayun, una sa lahat, thank you so much sa pagtiwala mo sa i-share itong iyong kwento. Gusto ko lang din unahan kita, no, na siguro dahil sa edad mo, medyo naaasiwa ka na nagmahal ka uli. Okay lang po yan, normal lang po yan na magmahal dahil wala naman pong edad pagdating sa pagmamahal. So, ang nangyari sa'yo kasi dito ay nagkaroon ka ng emotional connection sa kanya at nagsimula yan online. Ngayon, nung nagkita kayo, mas lalong naging intense yung feeling mo sa kanya. Ang problema, bigla nga siyang nawala, ghosting, 'di ba? Naiwan ka na may malalim na attachment pero walang closure. Kaya napakasakit sa part mo. Dahil hindi rin ito natapos ng maayos, basta na lang ito naputol. Bakit napakahirap mag-move on? Kasi hindi lang ito tungkol dun sa namimiss mo siya eh. Meron tong combination nung umasa ka na talagang magiging kayo, na maayos yung relasyon ninyo. Nagkaroon ka ng connection nga sa kanya, emotional connection. Tapos yung utak mo ngayon ay naghahanap ng mga kasagutan. Bakit? Diba? Bakit siya nawala? Bakit hindi man lang nagsabi? Tapos syempre, ang hindi mo makalimutan dyan, yung feeling mo nung nakasama mo siya. Yung sabi mo, naging masaya ka nung kasama mo siya. Yan. Kaya ka sobrang nahihirapan ngayon. So ano ang pwede mong gawin? Unang-una, tanggapin mo muna. Doon ka muna sa acceptance. Tanggapin mo na nagmahal ka at tanggapin mo ang sitwasyon na biglang naglaho yung minahal mo. Napakasakit niyan, pero yan ang unang-una mong tanggapin, na kailangan mong tanggapin na talagang nawala siya. At siguro naman sa edad mo, hindi ka lang ngayon nakakita ng ganitong sitwasyon. So, gawin mong positive ang pag-iisip mo na, okay, nagkamali ako or nagmahal ako, pero nawala siya. Tanggap ko na at kailangan kong mag-move on. So, acceptance ang number 1. Number 2, wag mong habulin or wag mong kontakin. Kasi ang mangyayari dyan, syempre naghahanap ka ng sagot. Gusto mong malaman bakit, diba? May chance pa ba? Ang totoo niyan, nung nawala siya, yung ginost ka niya, yan na yung sagot. Wala ka nang iniintay pa na iba pang sagot. Yan na yung sagot niya sa lahat ng katanungan mo, yung nawala siya. Kasi kung hahabulin mo pa yan, lalong magtatagal ang pag-move on mo. At magkakaroon ka pa ng attachment na hindi naman totoo. Kasi magiging parang fantasy na lang yan, na umaasa ka na baka, di ba? So yung attachment mo ay hindi na totoo. So yan ang maghahatak sa'yo, pabalik, instead na moving forward ka. At ilagay mo na lang din sa isip mo na yung taong nakilala mo ay hindi emotionally ready para sa relasyon ninyo. At ganoon na rin na kulang ang kanyang respeto sa'yo kasi bigla na lang siyang nawala, na walang paliwanag, na walang niho, niha. So ibig sabihin ay walang respeto ang ganyang tao. At kung magtatagal pa kayo, baka ilang isang beses ka masaktan, baka patuloy na mangyayari yan. Kaya isipin mo na mas maigi pa, na mas maaga pa, ganito na yung nangyari. And next na gagawin mo, syempre mag-focus ka na sa sarili mo. Ibalik mo yung dating sigla ng iyong sarili, lumabas ka, maglibang ka, at kapag pumapasok sa isip mo ang tungkol sa kanya, yung namimiss mo siya, wag mong babyhin, wag mong itolerate yung uupo ka or mahihiga ka
at yung pumasok sa isip mo, parang kakanlungin mo pa, yung gagatungan mo pa, sige isip, tuloy-tuloy, namimiss ko nga siya, ganito yung ginawa namin, ganito. Parang gagatungan mo pa yung pumapasok sa isip mo na namimiss mo siya. Kapag pumasok sa isip mo ang tungkol sa kanya, kahit na ano pa yan, palitan mo ng aksyon. Tumayo ka, bumangon ka, gumawa ka, magluto ka, maglinis ka, mag-gym ka, mag-walking ka. Basta every time na may papasok sa isip mo, palitan mo ng action. Huwag mong upuan para ipagpatuloy ang pag-iisip kasi mauuwi yan sa overthinking at kapag nag-isip ka ng ganyan, ang susunod na dyan yung emosyon mo. Yung depression, yung kalungkutan, yan na yan. Susunod na yan. Nagsisimula yan dito, papunta sa emosyon. And then sa action, 'di ba? So, nagsimula ka na pumasok sa isip mo, namimiss mo siya, and then malulungkot ka. Ang behavior na mangyayari mo diyan, kontakin siya. So, dapat dito pa lang sa isip mo, kontrahin mo na. So, pag pumasok, palitan mo ng gawa. Kung hating gabi yan, natutulog ka, hindi ka makatulog or nagising ka, pumasok, bumangon ka, gumawa ka ng something, wag mong ihiga at patuloy na mag-isip-isip. Kasi maaaring totoo nga yung naramdaman mo tungkol sa kanya, pero paano siya? Kung hindi naman totoo yung naramdaman niya, papunta sa'yo, di ba? Hindi ibig sabihin na yung nararamdaman mo sa kanya ay pagmamahal, babalik sa'yo pagmamahal din or commitment din. Di ba? So, kung ganyan yung nangyari, wag mo nang sisihin yung sarili mo dahil tapos na yan. So, ang kailangan mo ngayon talaga, mag-move on ka na. Kasi kung ang edad mo ay 63 na, hindi naman huli ang lahat, 'di ba? Marami nga diyan, more than pa sa age mo ay nagkakaroon pa ng bagong partner o bagong makakasama sa buhay. Kaya hindi pa huli ang lahat pagdating sa pagmamahal. Pero mas mahalaga na this time, ang pipiliin mo yung ganun din, may mutual understanding or may mutual feeling ang dapat na titingnan mo diyan, hindi yung ikaw lang. Kailangan siguraduhin mo na yung isa yung nagugustuhan mo ay gano'n din, na meron ding feeling at meron ding commitment para sa'yo.